Hello everyone, my name is Sheila Maligoy, a registered criminologist. I'm from Davao City. Today I will discuss about trace evidence analysis. Trace evidence analysis is a crucial aspect of forensic science. It involves identifying and examining microscope materials found in crime scenes that can link suspect, and examining microscopic materials found at crime scenes that can be linked to suspects to the crime. The collection and preservation of the evidence is already presented by the other reporter. So, dito po sa trace evidence analysis, dito po lahat ng mga nakuha sa crime scene ay ina-identify at tinutukoy sa pamamagitan ng paggamit ng microscope para yung mga pinakamaliit na variables or materials ay matukoy kung ito ba ay konektado sa crime scene or sa krimen na nangyari. So, dahil advance na tayo ngayon, marami ng mga iba't ibang techniques at mga advanced technologies na para mapadali yung pagtukoy ng isang bagay o materials na nakita sa crime scene. These are there are classifications of trace evidence. Classification of trace evidence. The first one is biological evidence. Ito yung body fluids, body tissue, stains. And second po, ang non-biological evidence. Ito yung personal items or other materials found in the environment. Example, microscopic trace evidence. Microscopic trace evidence, a type of evidence that can be found at the crime scenes, and it is often left by two objects or come into contact. Kagaya ng Locard exchange principle, may dalawa silang principles kung saan ang sinasabi dito ay every contact leaves a trace. So, lahat ng napuntahan o nahawakan, may possibilities na may makikitang traces or samples para gawing isang evidence na makikita lamang sa pamamagitan ng microscope, kagaya ng sinabi ko kanina. Ang purpose nito is, or goal, is to establish an association between an individual, item, or samples in the crime scene. Ang pangalawa ay digital evidence. Digital evidence is information stored or transmitted in digital form that can be used in court. It can be found on many electronic devices, including computers, USB, external drives. So, since makabagong teknolohiya na tayo, medyo mas nag-i-improve. Dati, pa-drawing lang. Ngayon, one click away or one text away na pagbigay ng link, pwede na mo nang makita yung mga digital evidences sa pamamagitan ng projection kung ano yung mga evidences na isasubmit. Halimbawa, yung nangyari ngayon, yung kay Maris Bayot, Maris Rascal. Hindi ako masyadong familiar sa mga artist. So, since usap-usapan sa offices, so, nakikimarites na lang. And then, dito, mas prone yung mga data theft or network breaches, yung mga online fraud. So, kung mas dali nating makuha yung mga information para gawing evidences,
yung mga possible crimes is sobrang dami. Dahil nga, syempre may mga iba expert pagdating sa computers lalo na sa computers. So dito mas mapapadali din, lalo na marami tayong mga gador na masyadong magagaling sa mga ganitong bagay, kagaya ng mga IT expert natin. So the second one is ballistics. So ito din yung mga na-discuss, isa sa mga na-discuss ng previous reporter. So wag na nating masyadong palawakin. And then bloodstain pattern analysis. Dito kung ang isang krimen ay may mga visible blood or stains, mismo yung mga expert ang tutukoy kung kailan ba ito pumatak, or anong period ba, or gaano kataas yung pinatakan ng dugo para gawing mas accurate yung analysis. So the next one is toxicology. So usually ito yung mga kadalasan murder Correct me if I'm wrong. Lalo na yung mga mahilig namatay sa drugs or poison. So dito i-identify kung gaano ba kadami or anong klaseng drugs yung na-intake ng isang victim. Analytical techniques in trace evidence analysis. So ganun pa din, microscopy. So automatically it's a microscopic techniques. It is a high power microscope to examine the morphology and composition of trace evidence. So since hindi man naman makikita ng mga naked eye natin yung mga variables, so dito mas klarong-klaro. Spectroscopy. So dito yung spectroscopy, wait lang po. Ito yung masyadong makabago din to, kasi yung mga expert lang din yung mas makaka-elaborate kasi sila yung mga nagpa-practice, pero for educational purposes. So this is to identify the highest composition of trace evidence, lalo na yung mga yung mga lights na sila kung saan itong machine na to lang ang makakabigay ng accurate forms or numbers ng isang trace evidence. And third one is chromatography. It is an important biophysical technique that enables the separation, identification, and purification of components of mixtures or qualitative and quantitative analysis. So dito, kung makikita ninyo yung mga different colors, samples, kung saan yung iba't ibang components pwedeng mag-create ng different colors or reaction kapag in-identify yung isang chemicals. Challenges and limitation in trace evidence analysis. So these are contamination risk, interpretation bias, and third is lack of standards. So contamination risk, as the reporter of preservation and collection of evidence, na sabi niya doon na kapag ang isang evidence ay na-contaminate, may mga posibilidad na mawawala yung integrity ng isang evidence. Interpretation bias. So since kahit na ikaw mismo yung na gumawa or nagmasid doon sa loob ng crime scene, hindi pa rin masisiguro kung
ito ba yung lahat ng evidence na nakuha mo sa loob ng crime scene is kompleto ba? So, it's up to the investigator kung paano niya interpret ang isang crime scene or i-analyze. Then third is lack of standards. So yun nga, kapag sa simula pa lang, like the chain of custody is may anong tawag doon, yung may gap or yung nabawasan o nadagdagan ang isang crime scene, malamang sa malamang may medyo confusion. So hindi naman tayo expert sa mga ganitong bagay, pero mas alam ko na mas mai-explain ito lalo ng nasa field. And last is these are the examples of case studies in trace evidence. The first is the O.J. Simpson case. Ito yung kung may Netflix kayo, mas makikita yung documentary ng case na to, kung bakit mas pang matagalan at mas deep yung investigation dito. And then the second one is the Zodiac killer. So dito, the fibers from the victim's clothing help narrow down the suspect full. So ganun pa din, kung may time kayo, you can watch the Zodiac killer sa Netflix. Mas maiintindihan nyo kung bakit naging isa sa mga good example pagdating sa trace evidence analysis. Then the third is the Madeleine McCann case. Ito yung pinakamagandang documentary na panood ko lately na dahil sa report. So thank you so much, and for reference, just see my reports na na-upload sa sa folder natin. And thank you so much for ample time for watching this my video. Thank you so much, sir.